Alright mga kapatid, meron tayong mainit na balitang bibigyan natin ng ating reaction video and commentary sa pagkakataong ito dahil ang dating Senate President Juan Ponce Enrile tila may patutsyada sa dating Pangulong Duterte. Di man niya pinangalanan mga kapatid, no? Yung kanyang pinatatamaan sa kanyang post, mga tol, pero alam na agad kung sino ang kanyang pinatutungkulan. No? Siyempre, as a Filipino, as a reactionist, commentator, and nagbibigay tayo ng opinion, siyempre mga tol. Gusto ko magbigay ng reaction dito. At kayo rin, pwede kayong makapagbigay ng opinion ninyo at reaction dito mga tol. So, para hindi tayo maging bias at hindi tayo maging one-sided mga tol, no? Pwede kayong magbigay ng komento sa ibaba. Pero tatandaan ninyo, ang lahat ng inyong maririnig, ang lahat ng inyong mararamdaman ay hindi galing sa akin, kundi galing sa isang dating Senate President Juan Ponce Enrile, mga tol, no? Kung meron kayong hinaing, sa kanya ninyo sabihin. Okay, so panoorin natin to mga kapatid mula sa GMA. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. May patutsyada si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa anyay karma. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Enrile na nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan. Kabalintunaan, napakalalim na Tagalog nun mga tol, kabalintunaan. No? Sabi niya rito, what a pathetic and ghastly irony. Those who allegedly committed unwarranted and violently acts of justice are now drowning and gasping for justice. Bahagi ng FB post ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, mga tol. What a pathetic, sabi niyang gano'n mga tol. Balikan natin. Tungkol sa anyay karma. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Enrile na nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng hustisya ng mga taong nagsagawa noon ng di makatarungan at bayolenteng mga aksyon. Dahil nga sa inaakusa, no, kaya dating Pangulong Duterte na EJK o extrajudicial killing o yung mga pagkitil sa mga kriminal ng walang due process, ibig sabihin hindi dumaan sa tamang proseso at hinatulan na lamang sa pamamagitan ng dahas. Kung mapapanood ninyo mga tol yung isang balita no sa GMA din mga tol, nakakatakot. Yung kung ano yun baliktanaw yun mga tol sa mga pahayag dati ng Matobato at saka ni Las Cañas. Meron pa nga daw silang isang hinuli at hindi na nila ginamitan pa ng dahas, pinakain daw nila sa buhaya mga tol. Imaginein mo yun, no? Pero again mga tol, yun ay pawang mga akusa pa lamang. Kasi sabi nga ganon, hanggat hindi napapatunayan sa korte, ang akusado ay nananatiling inosente. Hindi nyo pwedeng tutulan yon dahil yun talaga ang batas. So, yun ay mananatiling pag-aakusa pa lang mga tol. Pero sabi rito, ay bakit humihingi ngayon ng katarungan ang isang tao na nagsagawa ng walang katarungang paglutas sa mga problema noon mga tol, no? Balikan natin ulit yung sinabi kasi tinagalog dito sa report ng GMA Takot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng hustisya ng mga taong nagsagawa noon ng di makatarungan at bayolenteng mga aksyon. Ngayong desperado na, nagsasagawa daw sila ng mga prayer rally para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Eto mga tol, no? Sabing ganon ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, binatikos niya rin mga tol, no, yung mga pagsasagawa ng mga prayer rally, 'di ba? Kasi nga syempre pag sinabing prayer rally, ito ay pagdalangin, no, paghingi ng tulong sa dakilang may lalang, no? Sabi niya, in their desperado na daw distress, they grasp
at straws for help and called for widespread national prayer rallies to a God they called stupid. Diba? Well, syempre, meron dyan paglilinaw yung mga pro-Duterte, diba? Sabing ganon, balikan ko lang ulit yung mga naging commentary, mga kapatid, nung mga naging comment sa comment section. Ang tinatawag daw ni dating Presidente Duterte na stupid is yung mga Diyos-Diyosan, sabi niyang ganon. Yun ang paglilinaw ng mga DDS, mga tol. Well, wala namang problema mga tol kung yun ang inyong pinapaniwalaan. Pero again, linawin lang ulit natin mga tol para sa inyong kapakanan, ganito na lang ang gawin ninyo. No, gayahin natin si dating Pangulong Duterte. Gayahin natin. Basahin nyo yung aklat ng Genesis sa Bible. Kahit anong Bible, malamang meron naman kayong Bible sa bahay. Basahin ninyo yung Genesis. Okay? Yung kwento ni Adan at Eva. Pagkatapos nyong basahin, nung pagkakataon na kumain na ng pinagbabawal na prutas si Adan at Eva, bigla mong sabihin mga tolayan, binabasa mo, di ba? Binabasa mo yung Genesis. Bigla mong sabihin, who's this stupid God? Ewan ko lang kung hindi ka kilabutan. Kasi di ba sinasabi ninyo, ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte doon is yung mga Diyos-Diyosan. Pero ang ginamit niya kasing kwento, ang ginamit niyang reference is yung kwento ni Adan at Eva. Which is wala pang rebulto nung mga panahon na yun mga tol. Wala pang ang alam si Adan at Eva Di ba? Hindi nga nila alam na nakahubad sila Kailan lang ba sila nagkaroon ng kaalaman? Nung nakakain na sila ng prutas. So paano magkakaroon ng Diyos-Diyosan doon? At paano magkakaroon ng mga rebulto doon? Buti sana kung ang ginamit niyang reference is yung panahon ni Moises na pagkababa niya doon sa bundok, nakita niya yung mga Israelita na sumasayaw doon sa kanilang rebulto. Buti sana kung yun yung ginamit niyang reference. Stupid God talaga yon mga tol, yung rebultong yun. Kasi ginawa lang ng tao yun. Pero ang ginamit niyang reference kasi, kwento, kung babalikan mo yung video is yung kwento ni Adan at Eva. Sinabi niya pa nga bakit ka magke-create ng perfect tapos sisirain mo din? Sabi niya ganun mga tol. Kaya nga kung ayaw mong maniwala, ikaw mismo bumasa para ma-experience mo first hand. Basahin mo yung istorya doon sa Genesis at doon sa puntong nakakain na ng prutas si Eva at ipinatikim niya kay Adan at nalaman na nila yung katotohanan ng sila'y nakahubad, saka mo biglang sabihin, who's this stupid God? Ewan ko lang kung di ka kilabutan. Kung ikaw ay naniniwala sa Diyos. Okay? So balikan natin ulit Ito ay mga pahayag ni Juan Ponce Enrile. Tuloy natin. Para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Hindi naman sila, no? Nakipalakpak lang naman yung iba. Isa lang naman ang tumawag doon yung nagsasalita sa harapan, syempre, yun lang naman ang tumawag. Isisi nila ang lahat maliban sa kanilang mga sarili para sa mga problemang nabuo dahil sa kanilang pagnanasa, pagiging arugante, labis na kayabangan, at pagkagahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Sakit ng mga sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Well, ayoko mag-additional comment dyan mga tol Ayoko nang dagdagan ang sugat sa inyong mga pandinig. Dahil etong mga sinasabi niya ay galing sa kanya mga tol. Etong galing kay Juan Ponce Enrile. No? Sabing ganun, they blame nearly everyone else. Sinisisi nila ang lahat maliban sa kanilang sarili. Sabing ganun. For their miseries they themselves created because of their lust, arrogance, hubris, and hunger for power and pelf. Sabing ganun. Maghahanap daw sila ng suporta at simpatya para makawala sa anyay legal trap na sila mismo ang may kagagawan. Hindi binanggit ni Enrile kung sino ang tinutukoy niya sa naturang post.
So hindi tinutukoy ni Enrile mga tol kung sino yung binanggit niya sa naturang post. Pero kahit na ba niya hindi niya pangalanan yan mga tol eh. 'Di ba? 'Di ba ano yan eh, puntong-punto eh. Kumbaga rekta eh no. Hindi na kailangan ng pangalan, nire-rekta niya. Again, sinasang-ayunan ko ba rito si dating Senate President Juan Ponce Enrile mga tol. 'Di ba? Sinasang-ayunan ko ba siya? Ano niya yan mga tol? Salitaan niya yan. No, karapatan niya yan bilang isang mamamayan sa kanyang point of view. Mga tol, no? Ano niya yan? Karapatan niya yan. Kumbaga kung paanong ikaw, minumura mo yung presidente, minumura mo gobyerno at pakiramdam mo tama ka sa sinasabi mo, hindi mo siya dapat tawag dito pagbawalan sa kanyang ginagawa na sinasabi niya kung ano ang kanyang nais sabihin batay sa kanyang paniniwala at opinion. 'Di ba? So, hanggang dito lang mga tol. Bahala na kayo magbigay ng comment kung anong masasabi ninyo kay dating Senate President Juan Ponce Enrile. Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.